Alamin na natin sa LTFRB yung mga paghahanda rin nila. Kaugnay ng deadline ng consolidation at una kasing binoproblema ko dyan, yung mawawalan ng trabaho mga tsuper. Baka pwede namang ma-absorb kaya, di ba? Nung iba. Nung iba. Oo. Or yung mga ma-stranded nating mga pasahero. Nasa linya natin, Chairperson LTFRB, Attorney Teofilo Guadis III. Attorney Guadis, Igan at Connie, magandang umaga po. Good morning. Good morning po, Sir Igan, Ma'am Connie. Salamat po ulit sa pag-imbita ninyo sa akin sa programa po ninyo. Ay, kailangan po ang inyong tinig ay marinig. Unahin lang po namin, kamusta yung monitoring nyo dito sa ikinasang tigil pasada ng piston? Sir Igan, as early as last night po, nakamonitor na ho kami on two key areas po. Number one, yung mga areas na baluarte po ng piston like Caloocan, dito sa may Sukat, sa may Commonwealth. Opo. And then nagpahanda na po kami ng mga posibleng mga rescue buses kung sakali man pong kakailanganin sa mga areas na to. But as of 15 minutes ago ho, ang sabi naman ng MMDA, hindi pa ho kakailanganin, nagkakayanin pa ho ng mga existing jeepneys. And then number two po, Igan, on areas naman po na walang mga posibleng bumiyahe dahil tinatakot po ng mga piston po, naghanda ho kami ng mga kaalyado natin sa TNP. Yun hong mga those who would attempt to throw spike or magtapo ng bato or manakot po sa mga jeepney para hindi bumiyahe. Para ho hindi ho mangyari yun, may mga PNP ho kaming pinapadala and at the same time ho, minomonitor namin na tuloy-tuloy po ang biyahe at wala hong pananakot sa mga jeepney drivers po. Pero sa mga ito hong talagang magkakasubukan ho tayo hindi ba? Pagkatapos ho ng 30 bukas, di ba? Doon na talaga natin makikita kung anong effect ba ng sinasabing pagtigil pasada ng kanilang mga grupo, hindi ba? So, sabi nyo handa. Pati ho yung mga LGU, meron palang mga libreng sakay na po pwede hong maibigay din, hindi ba? So, talaga hong itong assurance na ito, hindi ho natin, kumbaga, mabibitin kaya dun sa mga sinasabi na for the next few days na wala ho yung mga ibang mga unconsolidated na mga jeepney? Ma'am, ang the other side po nitong mga strike na to, tuwing may strike po, namomonitor namin yung strong areas po nila. And on those areas, namomonitor namin kung ilan po yung nawawalang sasakyan. I see. So as early as now po, alam na namin kaagad kung saan kami maglalagay ng mga tatawagin natin mga rescue jeepneys po. Ngayon naman po, dahil yung last two strikes, nakita po namin yung stronghold areas nila na tila walang sasama sa programa ng gobyerno. So ang ginawa ko po, kinausap namin yung mga kooperatiba nung katabing rota. Okay. Yun yung tinatawag naming rescue routes naman. Kinausap namin yung mga cooperative doon, willing ba kayong bumiyahe sa mga rotang ganito dahil walang babiyahing mga jeepney at mga piston ho ang nandyan. Marami naman po ang nag-apply. At hindi ho kakapusin naman yung pinagkuhaan namin ng mga rota. So as early as now po, klaro na po sa amin yung mga areas na posibleng magkaroon ko kami ng mga problema. Ma'am Connie. Kaya lang, nga, parang may disconnect lang ako doon, partner. Kasi kahit na noong hindi pa naman talaga na kakaroon po ng, sabihin na natin, itong pag-deadline natin simula bukas, nagkakaroon na nga ho ng pila na grabe dahil kulang pa rin ho yung mga bumabiyahing jeep. Na nandyan pa ho yung mga ibang mga areas na sinasabi natin mawawalan ng mabiyahe, di ba? Kung ganun ho, nakulang na nandyan pa sila, bakit ho magiging different ito ngayon na mawawala nga sila dun sa biyahe na yon o sa ruta? Ma'am, unang-una po ma'am, yung mga rescue units po ma'am, papasok lang yan pag mawawala na sila sa rota. And then pangalawa ma'am, kaya napansin namin may mga areas na talagang konti or yung nababawasan yung mga jeepney operators sa pumapasada dahil ho may mga banta, may mga pananakot. So yung mga tao po makapasada lang ng isa o dalawang beses sa umaga, makakuha ng boundary ho nila, umuwi na po kaagad. Yan ho ang nakikita namin ngayon base po sa monitoring namin sa MMDA at saka sa mga iba-ibang areas so kung saan meron ho kaming mga taong nakalagay po at nakaposte at nagmo-monitor ng actual
situation on the ground. Chairman Guadis, ilan po ang jeep ng piston at manibela na after po ng deadline ay hindi na po makakapasada? Mga ilan po yun? Ma'am, base ko sa huling tala namin dito, it's almost roughly about 600 ho for the 600. entire Metro Manila po. Aha. And sa 600 na tuigan, yung 300 dyan, noon pang after the pandemic, hindi na po yan Magparehistro. Opo. So talagang hindi na yan counted Bumabiyahe. po sa bilangan po. Okay. Bumabiyahe po yan ng gabi, ma'am. Mga kolorum na po mga yan. kolorum na. Pero So- kung yung ang sinasabi natin, ang legitimate po, it's only about 200 po na nagparehistro sa LTFRB as of 2024 na ayaw pong sumama dito sa programa ng gobyerno. Yung nagparehistro, anong bilang naman po, Chairman? About 200 ho, 200. 218. Opo. Okay. Kaya na ba nun? Dahil kooperatiba sila, pwede bang kung saan walang biyahe o maapektuhan nitong deadline, maililipat yung cooperative sa ibang ruta? Pwede ba yun? Sir Igan, as early as now po, ginagawa na po namin yan. Pwede. Yung mga areas, may mga short routes po about 1.5 to 3 kilometers po Okay. na wala na pong mga kulang ang jeep dahil yung mga nandyan is nasa piston po. So ang Okay. ginagawa po namin, yung mga tabing rota po nila, tinatawagan namin yung mga jeepney. Ngayon kung sapat pa rin po, pwede ho namin silang ilagay doon at sila ho ang gagamit ng rotang yun. And then number 2 po, Igan, meron ho tayong mga bus at saka mga UV. Hindi naman po pag wala si jeepney, Walang na totally masasakyan. pong walang masasakyan po Okay. doon. Yung mawawala ng trabaho sa piston at manibela, may utos ba o okay lang ba lumipat sa mga consolidated cooperative? Igan, welcome na welcome sila. In fact po, Igan, yung programa ho namin ngayon, 2 shift po yan. Mayroong pang umaga hanggang hapon, may hapon hanggang panggabi yung graveyard shift. Yes. Opo. So, normally in a jeepney setting po, si Mamang Chuper, pag naka-boundary na yan ng alas 4, uuwi Uwi na na. yan. Oo. So, kadalasan po sa bandang hapon, nakikita natin wala ng jeep. Ngayon po, dahil 2 shift po yan, may pang umaga, yung pang hapon, wala hong kuhan magdadrive. Mhm. Kaya yung mga chuper na nawalan ho ng jeepney na ipapasada po, Opo. meron pong mga bakante rito, hindi lang sa Metro Manila, Opo. Regions 3 and Regions 4. Ang mawawalan, Igan, is si operator. Mhm. Dahil hindi niya sinama yung jeep niya, Yeah. mawawalan siya ng hanap buhay. Pero si driver po, na-absorb ng mga existing cooperatives. Okay. Yung mga kooperatiba ho ba natin na nakapag-parehistro na, meron na silang sarili nilang, kumaga, di ba, kumpanya. Consolidated na. Consolidated na. Ito ho, kumikita naman ho sila. Walang problema. Base ho ba dun sa mga pag-aaral ninyo, di ba? Sila ho ba ay okay na okay? O may mga parang naghihikahos at kailangan din ho ng tulong pa? Karamihan ho sa kanila kumikita na po, although may mga areas pa ho na dapat ho namin tutukan. Number 1, kasi may mga traditional jeepneys pa sa daan na kumukuha ng mga pasahero nila na eventually mawawala by May 1. Mhm. Number 2 ho, pinapatutukan namin sa PNP at saka sa LTO yung mga kolorum. 30% ng mga bumabiyahe sa Metro Manila ay kolorum. Malaking kawalan po yan. Mm. Kung Luluwag ang mawawala traffic. po yung mga kolorum, opo. At this time, madali hong makita kung sino yung kolorum. Bakit? Dahil lahat Paano? po nang nag-consolidate, merong nakapaskil sa harapan ng windshield nila Oh, noong tatak ng LTFRB na consolidated sila. okay. Baka Kung mapeke. jeep ay wala. Ang baka mapeke, hindi kaya? Ang daling hong Ah, pekein lahat ngayon Baka pumunta ng Moraita, Chairman. Diba? Naku, pwede, Paano ba? May po mga seal ba yan? yan? May mga safety seal? May mga ganun ba? Mahirap yata makopya, Chairman? Initially po, yung certification lang. Pero ma'am, may mga serial numbers po yan. Hindi naman ho namin masasawata at one time. Yes. Pero ipa-flag down po namin yan at any given time by random checking po. I-check namin po yung serial number. Pag hindi po tugma doon sa records namin dahil naka-online naman po ang peki na. LTFRB, Mm. pwede na po namin silang dalhin sa Tarlac
kung nasaan meron ho kaming malawak na impounding area na Oh, anong Okay. gagawin dun Chairman- sa mga na-impound kaya? Kasi 'di ba? Ano 'yun? Gagawin niyo bang pakipakinabang pa rin? Ano bang mangyayari doon? Kasi 'di ba in-impound, mabubulok na lang ba 'yun doon? Ano ba 'yun? Ma'am Connie, ibig sabihin pag nag-impound ka, mayroon kang batas na nilabag. Ang Yes, penalty yes. po niyan sa mga jeepney is 50,000 pesos ng penalty. Para And makakuha nila. Opo, and then 1 year suspension ho sa driver. Kaya lang ang utos ko po sa LTFRB ngayon, Oo. initially during the first 15 days, sawayin muna yung mga tao, bigyan ng reminder. Okay. Hindi oo. naman po kaagad-agad. Pero pag despite all our proddings, bumabiyahe pa rin yan, kahit na nasabihan na po, siguro po karapatan na ng Estado ngayon na ipatupad yung batas at i-impound po yung sasakyan Okay, nila. sundan ko po yan kasi ang Piston at Manibela, may paninindigan ho sila eh. After nung deadline, May 1, Magtutuloy. papasada pa rin daw sila, Chairman Guadis. Sir Igan, karapatan ho nila yung magpasada. Karapatan din po ng Estado na ipatupad ho ang batas. So initially po, sasawayin mo, Saway talaga muna. bibigyan ho namin muna sila, sasabihin namin huwag na kayong bumiyahe, bibigyan namin sila ng show cause order. Pero despite all of this po, at talagang tuloy-tuloy pa rin po. Talagang ang pulis na po, ang PNP na kapartner po ng LTFRB, ang magpapatupad niyan, i-impound po yung sasakyan nila. Okay, so handa ho tayo sa kahit ano pa man na marating nitong ganitong sitwasyon ngayon, kahit matigas sila. Ma'am Connie, naka-8 extension na po kami. So alam na po namin kung Eh, Connie, paano ikaw, po Connie, ha? mangyayari. Pag Hindi, nawala po sinisiguro sila. ko, alam nyo kasi ganito yan eh. yung 8 extend noon na, hindi, i-extend ako ng i-extend, di ba? Chairman, parang Kaya nga gusto natin malaman. 8 extension. Hindi kasi, Oo. di ba nagkaroon sila ng parang psyche na parang, hindi, extend naman ako extend ako. Parang ganon. Pero this time, alam nila na seryoso dahil Korte Suprema na. May petition sila sa Supreme Court, di ba? Pero yun na nga, pero alam nila na hindi na sila basta makakagalaw pa, hindi ba? So baka mas magkaroon ho sila ng kumbaga parang paninindigan na ay nako, bahala na basta makapagtrabaho o hanap buhay. Ay yun ho iniiwasan, parang baka magkagulo, hindi ba? So kaya ko ho natanong, handang-handa na kayo kahit na ano pa man ang kahinatnan ng kanilang bugso ng damdamin, kumbaga, dahil hanap buhay po nila daw ang mawawala. Anong handang-handa na po kami, Ayan. Ma'am Connie. May mga kapulisan na po kami na manghuhuli kung sakali man ho nga labagin nila yung batas. At handang-handa ho yung opisina ko hanggang sa April 30 po hanggang alas 10 po ng gabi tatanggap po kami ng petisyon. Ayun. Ang requirement lang ho namin, Ma'am Connie, file ka lang ng petisyon kahit hindi mo i-comply lahat ng documentary requirements. Substantial compliance lang, Oo. okay na po yan. And then bibigyan ka namin ng 6 to 9 months para mo buuin lahat yung mga requirements. Alam mo, 27 Huling hirit na po yun. Huling hirit na talaga. 2017 pa to, Chairman, parang dadalawa lang nakita ko sa isyong ito. Patigasan ng puso't Yun pakapalan nga. ng muka. Oo. Ha? Dahil yung grupong eto nagtitigil pasada talaga, hindi ho talaga sasali dahil ayaw nila yung mga nakitang provision doon, lalo na sa issue ng prangkisa, Chairman, no? So talaga hindi mo sila mapapasama dito sa registration at modernization. Ako po rin po ay umaasa, Sir Igan, dahil as of 2 days ago, may mga grupo ng Piston from the South na nagpunta po sa opisina ko na nagpahiwatig na sasama Gusto. po sila at magpapile po sila. Oo po. Ako naman po ay nagagalak. Ang sabi ko, file lang kayo ng petition kahit wala pa yung supporting documents. I-approve na ho namin yan. Ang ano kasi dito, Chairman, may batas eh. Gaano man kasakit yan, kailangan ipatupad ng Estado. Totoo po yun dahil tila napag-iwanan na po tayo At sa kung modernisasyon. nabanggit Yes. yung 8 beses na yung extension, sapat na po siguro yun na Oo, naging Diba? patient naman. Nabigyan na sila ng pagkakataon. napaghandaan na Ayusin. sana yung mga papeles, dokumento. At Hindi na yung, lang nila napaghandaan yung damdamin. Oo. diba? Ayaw sumuko Oo. diba? Anyway, Chairman, salamat po sa oras at yun nga, yung at least yung pag-asa nyo na maayos yung problema sa natitirang mga araw ay nandun pa rin. Bukas pa rin ang opisina ninyo. Salamat po Sir Igan, Ma'am Connie, sa panahon po. Sana po hinihimok namin yung mga super po na
pumunta po sa opisina namin. Bukas po kami hanggang alas 10 ng gabi ng April 30 para kunin po yung kanilang Tama. application. Ayan. At syempre, yung mga hindi na papasada after April 30, hindi na ho kasama sa ayuda, no, Chairman? Na ibigay niyo na yung... Hindi na rin ho isasama sa Hindi na sila. fuel subsidy. Wala na. At saka may sinasabing yung libreng sakay o service contracting po na normally binibigay po namin yan sa mga pampublikong jeep at saka mga bus. Oo. Malaki-laki rin po yan every year. Hindi na rin po sila makakasama. Okay. Mm. Chairman, salamat ha. Thank you Ingat po. po. At magbabalitaan tayo sa maghapon po na tigil pasadang ito. Salamat. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Tinig po yan ni Chairman Attorney Chofilo Guantes III ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB.